Ladies and gentlemen, alam nyo ba na may mga pwede kayong gawin para magtagal ang inyong relasyon? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga gawin mo para titibay at tatagal ang iyong relasyon. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Number 9, humor and fun. Ito yung gustong-gusto natin lahat. Yung tayo ay merong time para sa leisure, sa fun. Kung saan tayo ay nagkakaroon ng time na nagre-relax, bonding. Ito na yung pagkakataon na kayong dalawa ay nagiging masaya. Siguro during weekends, mag-out of town kayo, umalis kayo sa lugar na yan, mag-unwind kayo. Kayong dalawa lang hanggat maaari. Ito na yung fun moments ninyong dalawa. At syempre, kasama na rin dyan yung humor, di ba? Kahit hindi tayo natural na joker, tayo naman ay siguro marunong tumawa, nakakaintindi ng mga jokes, di ba? Kapag ikaw ay sobrang seryoso, ang hirap, di ba? So mag-loosen up ka, di ba? Ngumiti ka, tumawa ka, para mawala yung stress mo sa buhay. Sa halip na ikaw ay busamot, di ngumiti ka, tumawa ka. Sigurado na ang mga ganyang mga little funny moments ninyo, yan ang isa sa mga sikreto para kayo ay magtagal bilang magkarelasyon. Number 9. Number 8, adaptability and growth. So, sa isang relasyon, dapat kayo ay marunong mag-adjust. Kayo ay nag-a-adapt bilang mag-partner sa mga pagbabago. Kasi lahat naman ay nagbabago sa relasyon, okay? Every day, maraming mga nangyayari. So, we must adjust and adapt sa mga situations bilang magkarelasyon, okay? Kapag ikaw ay hirap mag-adapt, sigurado na mapag-iiwanan ka at sa isang relasyon, isa yan sa magiging problema. Kapag yung mga gusto mo, yung mga nakasanayan mo, ay ipinagpipilitan mo, ayaw mong baguhin, ayaw mong mag-adapt sa mga times, sa mga changes, di ba? Sa panahon ngayon na napakabilis ng pagbago ng panahon, pati ang relasyon, marami din ang nagbabago dyan. So we must really need to adapt sa mga ganyang pagbabago. Kung ano yung mga nakasanayan mo, dapat matutunan mo na magbago. So, ayan po, ang number 8. Number 7, forgiveness. So, ito naman yung pagpapatawad. Alam nyo, walang perpektong tao. Walang perpektong relasyon. Dumarating at dumarating yung mga problema sa loob ng inyong pagsasama. At kapag ikaw ay marunong magpatawad, sigurado na yung relasyon na yan ay magtagal. Siyempre, nasa taong gumawa ng kasalanan yan. Kung siya ay willing na humingi ng kapatawaran, na magbabago, at makikita mo sa kanya na pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa, he or she may be granted forgiveness. Kasi yung iba dyan, humihingi ng kapatawaran, ng apology, nagsosorry, pero paulit-ulit yung ginagawa. Hindi po ganun, okay? Once na humingi ka ng kapatawaran, dapat talagang magbago ka na. Okay? So, ayan po, ang number 7. Number 6, ito yung dapat kayo ay loyal. Loyalty, okay? Yan ang isang challenge sa mga magkakarelasyon. To stay faithful, to stay loyal. Alam niyo, sa panahon ngayon, ang dami-daming nangyayaring kababalaghan. Marami ang sumisingit. Marami ang nagbabalak pumasok or manghimasok sa relasyon ninyo. Marami yan. Kahit alam nila na meron na yang kapareha, sige pa rin ang banat. Sige pa rin ang pagpursigi. Ganon yung ibang mga distractions dyan sa labas. So kapag ikaw ay mahina, hindi mo kayang labanan ang tukso na yan,
sigurado na ikaw ay makukulog sa ganyang patibong, sa ganyang pumunoy. At kapag nandyan ka na, sigurado na mahihirapan kang umalis. Promise. Kasi magiging cycle yan. Ikaw ay masasanay sa ganyang uri ng gawain. Okay? So, dapat para maging successful ang inyong relationship, stay faithful. Maging loyal kayo sa bawat isa. Number 6. Number 5. Ito, yung effective communication. Okay? Alam nyo, lahat talaga ng mga hindi pagkakaintindihan, lahat ng mga gusot, problema, ay naayos lahat yan kapag kayo ay umuupo at nag-uusap. Meaning, talagang nakikinig kayong dalawa. Iniintindi ninyo ang partner ninyo. Okay? So, kapag kayo ay may problema, may mga away, mga suliranin na talagang pinagdadaanan ng mga couples, kailangan ang pag-uusap. At yan ang pinaka-solusyon sa mga bagay na ganyan. Nagkakaroon kayo ng resolution sa mga bagay na hindi ninyo pinagkakaintindihan or mga gusot nyo sa bawat isa. So ito yung sikreto para yung pagsasama ninyo ay sigurado na it will last a lifetime. It will last forever kapag ganyan ang ginagawa ninyo. Nag-uusap kayo. Number 5. Number 4. Commitment. Ito yung dapat mayroon sa inyong dalawa kapag magkarelasyon na kayo. Lalong-lalo na kapag yung long-term na ang pagsasama. Mag-asawa na kayo. So, yung commitment na ito, it should last a lifetime. Kapag nandyan ka na, tali ka na dyan eh. Pero kapag ang isa sa inyo ay walang commitment, nag-aastang dalaga, nag-aastang binata, walang mangyayari dyan. Sigurado na kasiraan yan ng ganyang pagsasama. So kapag ikaw ay pumasok na sa ganyang uri ng relasyon, make it sure na ready ka na mag-commit. I-commit mo yung sarili mo sa relasyon na yan kasi wala nang bawian yan. Okay? So ayan po, ang number 4. Number 3, ito yung healthy conflict resolutions or ito yung kapag kayo ay nagkakaroon ng away, hindi pagkakaunawaan, ay gumagawa kayo ng paraan para maayos ang mga ito. Nag-uusap kayo, nakikinig kayo sa bawat isa, iniintindi ninyo kung ano ang pinanggagalingan ng isa. So kapag ganoon, sigurado na nagkakaroon ng maayos na solusyon sa mga hindi pagkakaintindihan. So kapag ganyan at laging ganyan, sigurado na yung pagsasama ninyo bilang partner ay tatagal yan. Since walang perfectong relasyon or meron at merong mga conflicts, mga hindi pagkakaintindihan, normal yan. Basta kayong dalawa ay nag-uusap, inuunawan ninyo ang bawat isa. So ayan po, ang number 3. Number 2, ito yung quality time. Alam nyo, sa panahon ngayon na lahat ng tao ay busy at napakaraming mga factors na nakakaapekto sa oras natin para magkaroon ng bonding time, ng quality time para sa isa't isa. Pero kapag ito ay binibigyan mo ng importansya, sigurado na magtatagal ang iyong relasyon. Sa panahon ngayon, napakakunti na ng oras na kayo ay talagang tunay na nagbaband, nagkikita. Kung nagkikita man kayo, sandali lang. Kapag umuwi kayo galing trabaho, kakain lang at matutulog na. Pagkatapos, papasok na naman. So, daily routine na ganun, yung quality time para sa inyong dalawa ay nawawala na. So, kapag ganoon at paulit-ulit na lang yon, maaring isang factor yan para magbago yung nararamdaman nyo sa bawat isa. Pero kapag pinaglalaanan nyo talaga yung oras na yan para sa inyong dalawa, sigurado na kayo
ang relasyon ninyo ay titibay. Sigurado na it will last a lifetime. Okay? Number 2, so, eto. Number 1, eto yung affection and physical intimacy. So, ito yung mga pagkakataon na kayo ay ipinapakita nyo, ipinaparanas nyo ang iyong pagmamahal sa iyong kapareha. At madalas ito ay humahantong sa paglalambingan or yung S. Okay? So, hindi talaga mawala ito sa recipe ng isang matagumpay na relasyon. So, ladies and gentlemen, dapat kapag ikaw na ay may karelasyon, meron ka ng partner, ito ang dapat mong bigyan ng importansya na mapaligaya mo ang iyong kapareha. Kayong dalawa, give and take yan, okay? Kung ano yung ipinaparanas ng partner mo sa iyo at ikaw naman ay naliligayahan, ay ganoon din ang gawin mo sa kanya para kayong dalawa ay makamit ang inaasam niyong tagumpay at happiness. Okay? So ladies and gentlemen, para maging matagumpay ang iyong relasyon, ito yung isang dapat niyong binibigyan ng ultimate na effort. Okay? Number 1, so, ayan po, ang mga dapat niyong gawin para ang pagsasama niyo, relasyon ninyo ay magtagal. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.